palagi pong mananaig ang planong kagandahang loob ng Panginoon at isa po doon ay marahil yung magsama-sama tayo ngayong gabi upang paalalahanan ho tayo ng mga bagay-bagay na mas mahalaga sa ating buhay. Ano po, at ako po yung magse-share ng aking screen. Um, I'm going to share a very special topic today. Because this is also offered as a special prayer and service for the birthday of my mom. Ano po, siya po ay 60 years old sa darating na 28 ng Abril. At ito po ay isa sa mga gift ng ministry sa kanya. Ano po, ang pamagat po ng ating pagninilay, The Great Jubilee. Nakikita po ba yung screen natin? Yes po, yes po. Sabi ng iba, ay may Jollibee pala sa Canada. Hindi po ito Jollibee, ha? The Great Jubilee. In Deuteronomy chapter 15 verse 4, this is one of the most beautiful scripture foundations I have ever seen in my life. Mamaya tutunghayan natin yung Tagalog version nito, which is really beautiful. There should be no poor among you, for the Lord your God will greatly bless you in the land He is giving you as a special possession. What a beautiful promise. There should be no poor among you. Ito po ay kumakatawan dun sa sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10. Naparito ako, sabi niya, upang bigyan kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya naniniwala ho ako na ang isang mananampalataya, ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, nabubuhay ng malaya at nabubuhay sa kasaganaan. Mga kapatid, tayo po ay hindi naman pinapayaman ng Panginoon doon sa ganang yaman na definisyon ng tao eh. Pero tayo ay kanyang pinapasagana. Kasaganaan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tunghayan po natin yung Tagalog version ng ating binasa. Deuteronomy chapter 15 verse 4 up to the following verses. Let me read it for you. Walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nangako si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man. Sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sino man. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakitaan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdadamutan ng inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang 7 taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailan may hindi kayo mawawalan ng kababayang mangangailangan, kaya sinasabi ko sa inyong, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Mga kapatid, ang salita po ng Panginoon. Sa unang bahagi, walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo. Pero hindi doon natatapos yun. Kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi sa inyo ngayon. At ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag manghinawa at huwag magsawang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng
ng yaman at pagpapala. At siya rin ang magpo-provide kung ano ang ipapahiram natin sa ibang tao. Ano po? No? Meron po tayong tinatawag na sabbatical year, di ba? Or Sabbath year and Jubilee year. In Leviticus chapter 25 verses 1 to 2, the Sabbath year is the 7th year. The Lord said to Moses at Mount Sinai, "Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, the land itself must observe a Sabbath to the Lord." Ipinagpapahinga ng Panginoon yung lupa, yung kabuhayan na ibinigay niya sa kanyang mga tao. Mahalaga po na ito ay alalahanin natin. Ang Jubilee year naman po, it occurs every 7th Sabbath year. Thus, every 50 years. Pag sinabi po nating Jubilee year, naalala po ninyo sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng Year of Jubilee, tapos nagkaroon tayo ng theme song. Do you remember that song from Jamie Rivera? Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery, 'cause we are all together as one family. No more walls, no more chains. Sabi, no more walls, no more chains. Wala nang mga pader, wala nang mga kadena, no more selfishness, wala nang kadamutan and closed doors, wala nang mga pintuang magsasara. No more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. Kasi tayo ay nasa kapanahunan ng kasaganaan ng Panginoon. Pag sinabi po nating Jubilee year, it is an economic, pangkabuhayan, cultural, environmental, and communal reset, pagpapanibago. When the land and people rest, and all those who are in slavery are set free, to return to their communities. Oh, what a beautiful promise. In Leviticus chapter 25 verses 8 to 11, basahin po natin ang sinasabi sa atin, the year of Jubilee, ang taon ng paglaya. Count of 7 Sabbath years. 7 times 7 years, so that 7 Sabbath years amount to a period of 49 years. Then, half the trumpet sounded everywhere on the 10th day of the 7th month of, and on the day of atonement, sound the trumpet throughout your land. Consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Each of you is to return to your family property and to your own clan. The 50th year shall be a jubilee for you. Do not sow and do not reap what grows of itself or harvest the unintended vines. Tutunghayan po natin ito sa Tagalog version at ito po ay ipapaliwanag sa atin ng Panginoon. Ano po? So, there are 4 spectacular things that the Lord wants to happen. Pag sinabi po nating Jubilee year, ito po ay panahon ng paglaya. Meron pong tinatawag sa ang scripture na nagpapaalaala sa atin na tuwing ika-50 taon, lahat ng may utang pinapalaya. Lahat ng lupa ibinabalik doon sa mga orihinal na may-ari. Ipinagpapahinga ang lupa. At sinasabi sa atin ng Panginoon, buksan ang ating mga pintuan, palayain ang dapat palayain, nang sa ganun lahat tayo ay mamuhay ng masagana. Kasi po ang pagkakaroon ng buhay na masagana sa isa't isa ay mangyayari lamang kung papatawarin natin ang isa't isa. Hindi po ba? Kung palalampasin natin ang utang ng isa't isa. This is hard to do. Mahirap ito lalo na kung nagtatrabaho ka sa lending company ano, tapos sabihin sa ito ng scripture. But that's not literally what that's hindi literally gano'n po ang ibig sabihin ano. Tunghayan natin. Una, sabi ng Panginoon, the land should rest. Yung kabuhayan kinakailangan magpahinga. For 6 years, sow your fields. Sa 6 na taon, magtanim kayo ng magtanim. And for 6 years, prune your vineyards and gather your crops. But in the 7th year, the land is to have a year of Sabbath rest, a Sabbath to the Lord. Do not sow your fields or prune your vineyards. Sabi ng Panginoon sa atin, sige, magtanim kayo ng magtanim ha.
Pero pagdating ng ika-7 taon, huwag niyong kakalimutang magpahinga. Huwag niyong kakalimutang pagpahingahin ang lupa. Meron po tayong tinatawag sa siyensya na sa agrikultura, tinatawag nating following. Hindi po ito yung Facebook following, ha. Following, letter F-A, hindi F-O. 'Pag sinabi po nating following, lalo na ho sa inyo yung mga may mga farm, may mga lupa sa probinsya o nabuhay sa pag-aani, ito po yung pagpapahinga ng lupa. Ang ibig sabihin po nito yung lupa kasi kapag nagpapahinga, ito pala ay parang nagre-recover. Parang mas lalo siyang tumataba, parang lalo siyang nagiging mas mainam para sa susunod na ani, mas maganda at mas mainam din ang ani. Kagaya din po sa ating mga katawan. Mahalaga po na tayo ay nagpapahinga kaya tayo para po tayo ay nakaka-recover. Alam ko ho mahirap magpahinga lalo na sa panahon ngayon. Kasi hindi naman po nagpapahinga yung mga bills natin, tama po ba? Hindi naman tumitigil yung mga bayaran. Hindi naman nababawasan yung ating mga obligasyon pagdating sa pagbabayad. But if you trust the Lord at kapag sinabi niya sa'yo magpahinga ka, doon sa mga araw na magsasarado ka ng tindahan, doon sa mga araw na magle-leave ka para magpahinga, hindi para gumawa ng kung ano pa man, ang Panginoon ang bahala sa'yo. Ibibigay na ng Panginoon kung ano man ang kakailanganin mo para pagdating ng araw ng iyong pagbabakasyon para magpahinga, hindi ka magkukulang. Hindi ka mawawalan ng pantustos doon sa mga kinakailangan mong bayaran. Kapatid, gusto po ng Panginoon na tayo ay makatikim ng pagpapahinga. Ang gusto po ng Panginoon katulad ng lupa, may mga araw na tayo ay nababakante para bumabalik po ang ating sigla at lakas. Because we cannot give what we do not have. And again, sa panahon ngayon, hindi uso ang magpahinga. Pero kung tayo po ay may pananalig at sumusunod sa sinasabi sa atin ng mabuting balita, sa sinasabi sa atin ng scripture, maaaring ikaw na nakikinig ngayon, ito na yung sign mo para magpahinga ka. Ito na yung sign mo para gamitin mo yung mga leave mo na hindi mo naman nagamit ng ilang taon. Kasi natatakot kang magpahinga. Kapatid, ang sabi sa atin ng Panginoon, ito, 6 na taon, sige bahala ka, magtrabaho ka, magtanim ka ng magtanim, umani ka ng umani, pero huwag mong kakalimutan magpahinga. At sa oras ng pagpapahinga, ang Panginoon ang sasagot sa atin. Amen? No? Again, when the land is resting, it increases soil fertility and restores the soil's essentials. Oh, beautiful, right? Kapag daw po nagpapahinga ang lupa, again, nagiging mas mainam ito. Nagiging mas mataba. And it restores na parang bumabalik yung essential, yung kagandahan ng property ng kanyang pagiging lupa at ito ay magkakaroon ng mabubuting mga ani at tanim. It reduces the build-up of pests. Kita niyo? Kapag pinapahinga pala yung lupa, no? Hindi yan dinadapuan or na bumababa yung likelihood na ito po ay mapepeste. It improves soil structure against water and wind erosion, and it allows the groundwaters to recover during that year of rest. Kaya mahalaga po na ang lupa ay pinapahinga at mahalaga po ng ating mga kabuhayan, ang ating mga tindahan, ang ating mga trabaho, no? Dumadating din sa araw ng pagpapahinga. But, again, Leviticus talks so much more than physical. If the land should rest, the person should also rest. Yan ang sinasabi sa atin ng scripture. Hindi siya literal na lupa lamang. Ibig sabihin tayo, kinakailangan matuto rin tayong magpahinga. Alam mo ninyo, nung ako po'y nasa Pilipinas at naglilingkod sa Panginoon, halos araw-araw may prayer meeting, umaga, gabi, pag weekend, minsan yung mga talk, minsan 2, 3 sa isang araw, kasi yung mga CLSS, usually pag weekend yan eh. Alam ng Diyos na hindi ako titigil eh. Kaya dumating po yung panahon na ako po ay dinala niya sa ibang bansa at palagi niya dinadala sa ibang bansa kasi alam niya na makulit ako pagdating sa pamamahinga. At dito ko po mas naunawaan yung kahalagahan ng pagpapahinga.
Kasi pag nagkasakit tayo, hindi natin maibabalik yung mga panahong nawala sa atin. Kaya mahalaga po na ingatan natin ang ating mga sarili. Mahalaga po that we look after ourselves. Mahalaga po na binibigyan natin ng halaga yung ating pangangatawan. Bakit? Kasi po ito ay biyaya sa atin ng Panginoon at responsibilidad natin na pangalagaan ito. Nung ako'y bata-bata pa, sabi ko, ay, kaya yan. Pero ngayon ko na-realize na lahat pala nung pagod natin na tinodo natin nung mga panahon, feeling natin ng lakas-lakas natin, darating pala yung panahon na aanihin natin yun. Kaya mahalaga po na nagkakaroon tayo ng regular na pamamahinga. And you know what happened? So I left Australia 2019, I believe. Tapos hindi, 2020, tama ba? Nalito-lito na. 2020. Tapos po, isang taon ako nagstay sa Pilipinas. At nung nagstay po ako sa Pilipinas ng isang taon, araw-araw po halos meron akong talk. Grabe yung schedule. Tapos flight ko na papunta ng Canada ng umaga. No, kinagabihan nun may talk pa rin ako. Talagang walang tigil. Alam niyo, pagdating ko ng Canada, yung unang araw ko rito, may sakit ako. Ilang araw ako nagkasakit, hindi ako makatayo, hindi ako makahinga ng maayos, hindi ko maasikaso yung dapat kong asikasuhin. Kasi lahat ng pagod ko, lahat ng angas ko na abusuhin yung pangangatawan ko, lahat yun po mga kapatid ay sa Kapampangan pinupol ko. Kaya mahalaga po na tayo ay marunong mag-pause. Tayo po ay marunong magpahinga para mas marami tayong maibigay. Because we cannot give what we do not have. And again, I know it's hard to pause. It's hard to rest, mahirap magpahinga, pero kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, siya po ang bahala sa atin sa araw ng pamamahinga. Ano? And second, the debts are canceled. Pag sinabi po natin Jubilee, no, yung mga utang. Listen to me very carefully. Yung mga utang nakakancel. At the end of every 7th year, you must cancel the debts of everyone who owes you money. Hirap gawin nito. Ano po? Sabi sa atin ng scripture, at the end of every 7th year, tuwing sa pagtatapos ng ikapitong taon, kailangan patawarin mo na, kanselahin mo na, burahin mo na yung mga utang sa iyo ng iyong kapwa. Angelico, paano ko gagawin yun? Pinaghirapan ko yung pera na yun. Kapatid, kapag sinabi po ng Panginoon, ang ibig sabihin, kung ano man ang mga bagay na hindi na maibalik sa atin ng ating kapwa, ang Panginoon po ang magbabalik sa atin, siksik, liglig at umaapaw pa. Higit lalo kapag alam naman natin sa ating mga sarili na yung mga taong yun na may utang sa atin ay wala naman talagang kakayahang magbayad. At hindi lang po ito pera, ha? May mga utang na sama ng loob, may mga utang na salitang hindi maiinam, may mga utang na nakasakit sa atin. Pero kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, pagdating ng ikapitong taon, sometimes not literally, kapag dumating na yung araw na alam natin sa ating sarili, ay, ito hindi na talagang to kaya magbayad, matuto po tayong magpalaya. Yan ang sinasabi sa atin ng scripture. Third, slaves are set free. Yung mga alipin pinapalaya. In Leviticus 25:39-40, if one of your fellow Israelites falls into poverty and is forced to sell himself to you, do not treat him as a slave. Treat him instead as a hard worker or as a temporary resident who lives with you, and he will serve you until the year of Jubilee. Wow! Ang sinasabi sa atin ng scripture, kung ang iyong kababayan ay maghirap at dumating sa punto na persahan niyang kailangan magtrabaho bilang isang slave, bilang isang katulong, bilang isang alila, huwag mo siyang ituring alila, huwag mo siyang ituring na alipin. Ituring mo siya bilang isang manggagawa na hindi naman panghabang buhay ang paglilingkod niya sa iyo.
and he will only serve you until the year of Jubilee. Kinakailangan kapag meron tayong mga kababayan na dahil sa kahirapan na puwersang magpaalipin sa atin o magpakatulong sa atin, wag natin silang ituring na katulong. Gawin natin yung ating makakaya para dumating yung panahon matuto silang maging malaya at malaya silang makapamuhay. Mayroon po akong mga kakilala na yung mga katulong nila, yung mga anak ng katulong nila, pinag-aaral nila. At kapag nakagraduate na yung mga anak ng katulong nila, pinapalaya nila or pinapaalis na nila yung kanilang mga katulong kasi kaya nang tumulong ng kanilang mga anak sa kanilang pamumuhay. Wag daw po nating ituring ng mga alipin yung mga katulong natin. Alam nyo, I watched this interview ni Katunying kay Ramon ang may-ari ng San Miguel Corporation, one of the richest persons in the Philippines. Ang sabi ni Ramon na yung mga anak daw ho niya ang tawag sa mga katulong nila sa bahay, ate, kuya. Hindi daw po nila sinasabihang katulong at hindi rin daw po pinagsusuot ng uniforme ng katulong. Mga kapatid, darating po yung araw na mas aangat tayo kaysa iba. Pero hindi po ito dahilan para sila po ay ating ituring na alipin. Para po sila ituring natin na mas mababa kaysa sa atin. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag ninyong ituring na alipin ang inyong mga kababayan. Bagkus pag dumating ang panahon, kailangan makatulong kayo doon sa pagbuo o doon sa pagpaplano ng kanilang paglaya para mamuhay din ng ganap at kasiyasiya katulad ng pamumuhay mo. No? Kailangan yung mga alipin ay lumaya. Pang-apat, land returned to original owners. What a beautiful promise. Pag sinabi po nating Year of Jubilee, yung lupa ay ibinabalik sa mga original na may-ari. Let's take on the Tagalog version. I prepared it here. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pantubos, mananatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya. At sa taong iyon, ang ari-arian niya'y ibabalik sa kanya ng walang bayad. Ang ganda na. Kung ito po ay nasusunod lamang sana, wala sa atin ang alipin. Wala sa atin ang baon sa utang. Kung matututo tayong pagbigayan. Kung matututo tayong palayain ang isa't isa. Minsan nakakagulat na teka muna, meron palang ganitong mga habilin ang Biblia sa atin. Oh, pero bakit dumadating tayo doon sa punto na nakakalimutan natin ang mga ito? Na kung iturin natin ang ating kapwa na higit tayo sa kanila, na alipin natin sila. Alam niyo mga kapatid, may sasabihin ho ako sa inyo ha, masakit ho ng konti ito. Hindi po porket pakain natin ng isang tao, pwede na natin silang kontrolin. Tayo nga pakain ng Diyos. Pero hindi naman niya tayo kinukontrol. Pinibigyan niya tayo ng laya. Iniimbitahan po tayo ng mabuting balita. Iniimbitahan po tayo ng scripture na matutong magpalaya, na matutong magbigay kahit na mahirap, ay sapagkat ang gusto ng Panginoon, yung resources, wag nating inaaring sa atin, wag tayong magpapa-attach sa lupa, sa material na bagay, sapagkat ito po ay hindi naman natin dadalhin sa ating huling hininga, sa ating pag-uwi sa Panginoon. All of these laws were given. Ang lahat ng mga batas na ito ay ibinigay ng Panginoon to set people free. To make living in a community peaceful, yung mamuhay tayo sa isang masaganang komunidad. And these laws were not for God. Para sa atin ang lahat ng ito. We may not be practicing these laws today, but something deep within us cries out for what these laws stand for.
Maaaring hindi natin literal nang sinusunod yung sinasabi sa atin ng Leviticus pagdating sa pagpapalaya sa isa't isa, pero ito ay pagpapaalala sa atin na kinakailangan matuto tayong magpahinga at kinakailangan matuto tayong palayain ang ating kapwa sa pagkakautang nila sa atin. God wants Sabbath year and Jubilee year to happen to all of us. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikaw ang may pagkain. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikaw ang nakakaluwag-luwag. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikaw ang nagpapautang. Hindi lang ikaw ang nagbibigay. Ang gusto ng Panginoon, mangyari lahat sa atin ng year of Jubilee, where debts are canceled, kung saan ang mga utang ay nakakansela, where bandages are broken, yung sumisiil, yung kumukulong sa atin ay kumakawala, and where the curse of poverty is lifted. What is God trying to tell us? How can I help others experience the Jubilee here and now? Ang challenge po sa atin sa pagbubukas na bagong linggong ito, ano yung pwede mong gawin para yung Jubilee maramdaman ng ating kapwa, maramdaman ng mga taong nakapaligid sa'yo. Jubilee can only happen if we do these 3 heart-changing things. Mangyayari lamang na matuto tayong magpahinga at matututo tayong magpalaya sa mga may utang sa atin kung number 1, we declare that everything belongs to God. Kung meron tayong kamalayan na lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya hindi natin to dapat ariing para bang sa atin, na para bang edge natin o para bang advantage natin para makapagpanliit at para ikulong natin, kontrolin natin ang ating kapwa. Hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ng lupain sapagkat iyon ay akin, pinatitirhan lamang sa inyo iyon. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi niyo pwedeng ipagbili ng lubusan ng lupa sapagkat yun ay sa akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo iyon. Kaya lang minsan ang nakakalungkot, hindi ba? Maraming mga magkakapatid, magkakapamilya ang nagkakasira para sa isang kapirasong lupa na darating ang araw ay hindi naman magiging sa kanila. Yung mga lupa na binili natin, sa palagay ho ninyo, tayo ba talagang may-ari niyan? Yung mga pinakaunang may-ari at bumili niyan, maaalala pa ba natin yun? Kilala pa ba natin sila? Hindi na. Maaaring may nag-away-away pero dumating sa panahon na wala hindi kahit isa man sa kanila ang nakapagmay-ari ng lupang yun. Mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, declare that everything belongs to God at ang lahat ng ito ay hiram lamang natin sa kanila. God is the landowner. We are just tenants. We own nothing. Wala tayong pag-aari. We need to hold on to this truth because it will change our lives. Kaya ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, di ba? Panginoon, ano po ang gagawin ko? Ay, pagbili mo yung mga ari-arian mo. Mag-iipon ako, ganito. Ay, hangal ka. Hindi mo naman alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kapag tayo po ay ibinalik natin sa ating mga kaisipan na wala tayong pag-aari, na ang lahat ng ito'y hiram lamang sa Panginoon, it will change your financial life. It will change your selfishness. It will change your greed. It will change your pride. Papawiin lahat ng ito ang iyong kadamutan at pagkamakasarili. Kasi mararamdaman mo sa iyong puso at kaisipan na lahat ng bagay ay hiram lamang. Everything is borrowed. There will come a time that no one will even remember us. Even by the next generation of our families. God can take everything at any time. How can I be proud of what is not even mine? Lahat ng bagay, pagmamay-ari ng Diyos at pwede niyang kuhanin sa anumang oras. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang yung mga bagay na sinasabi nating sa atin. The fame, the popularity, the property, nothing belongs to us. Pangalawa, magagawa lamang natin na palayain ang ating mga kapwa sa pagkakautang nila sa atin kung una, i-declare natin na ang lahat ay hiram lamang sa Diyos. Pangalawa, if you will trust that God will provide. Kakayanin mo lang magpahinga.
At kakayanin mo lang magpalaya ng utang ng iba kung magtitiwala ka na ang Panginoon ang magbibigay sa lahat ng iyong pangangailangan. In Leviticus 25:20-21, but you might ask, what will we eat during the 7th year, since we are not allowed to plant or harvest crops that year? Be assured that I will send my blessings for you in the 6th year, so the land will produce a crop large enough for 3 years. Oh, what a beautiful promise. Ang sabi ng mga tao, "Ah, ah, anong gagawin namin? Sabi mo hindi kami puwedeng magtrabaho sa ika-7 taon. Saan kami kukuha ng pangkabuhayan?" Ang sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan ninyo ibibigay doon sa ika-6 na taon. May sasapat ang lahat ng inyong sasapat ang lahat ng inyong mga resources nang sa gano'n pagsapit ng ika-7 taon, kakayanin mong magpahinga. Kakayanin mong palayain ang utang sa'yo ng iba. Mangyayari lamang na makakapagpalaya ka sa utang sa'yo ng iba kapagka ang Panginoon ay pinagkakatiwalaan mo sa iyong buhay. In Leviticus, ito po yung Tagalog version ng binasa natin kanina, huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa ika-7 taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon at magiging sapat iyon para sa 3 taon. What a beautiful promise, my dear brothers and sisters. Kakayanin mo lang magbigay. Kakayanin mo lang magpalaya ng utang. Kapag nagtitiwala ka sa salita ng Diyos na sinasabi niya sa atin, huwag tayong mag-alala sa ating kakainin dahil pasasaganahin niya tayo. At pangatlo, kakayanin lamang nating magpalaya if we care for the suffering. The world has become a more humane place because of the followers of Jesus. Alam niyo, kahit maraming issue ang simbahan at kahit na maraming issue sa mga communities, marami pa rin po ang natutulungan ng ating charity. Pagdating po sa ating pananampalataya, alam niyo po ba na itong data na ito po ang source natin ha, ito pong naka-underline dito sa catholicheherald.co.uk. So ibig sabihin ito po ay legit na data. The church operates more than 140,000 schools, 10,000 orphanages, 5,000 hospitals, and some 16,000 other health clinics. Caritas, the umbrella organization for Catholic aid agencies, estimates that spending by its affiliates total between 2 billion pounds and 4 billion pounds, making it one of the biggest agencies in the world. So ang Katoliko, marami siyang mga organisasyon na tumutulong sa mga taong nangangailangan, and which is very inspiring, which is a really good reminder kung saan din tayo lulugar pagdating po sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Mga kapatid, ito pong topic na ito ay napaka-espesyal kasi po ito po ay sumasalamin sa halimbawang patuloy na ipinapakita sa amin ng aming mother. Siya po ay magbe-birthday ngayong April 28 at 60. Minsan may nakikita siya sa Facebook na may mga party, malalaking handaan. Nagtataka kami kasi tinatanong namin siya kung anong gusto niyang gawin. Gusto niyang mag-cruise, gusto niyang maghanda, gusto niya bang mag-party. Wala naman siyang sinasabi. Isang araw, isa-isa kaming tinawagan niya, mga anak niya, 4 ho kaming magkakapatid. Sabi niya sa akin na in particular, "Anak, puwede ka ba mag-donate ng 60 trays ng itlog?" Sabi ko, "Itlog saan?" Kasi ang gusto ko sana sa birthday ko, sabi niya, magbigay ako ng regalo sa 60 na mahihirap na pamilya dun sa dati nating baryo. 16 bigas na may ka-partner na itlog. Ayoko ng party. Gusto ko magpasalamat sa Diyos, sabi niya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo sa kanila. Kasi galing tayo doon. Huwag natin yung kakalimutan. At ito po, 2 araw bago yung kanyang birthday, naihanda na ang lahat. Ready nang ipamigay. Minsan naiisip ko, pwede naman siyang humingi sa amin ng iPhone 17 Pro Max. Pwede naman siyang humingi sa amin ng
ng international cruise. Puwede siyang humingi ng party, pero ang hiningi niya, mag-donate ang bawat isa sa amin ng mga bagay na makakatulong sa ibang tao. Puwede naman siyang magmalaki, puwede naman siyang maningil, pero hindi niya ginawa. And you know what, my dear brothers and sisters, Jesus is telling us today, I am the jubilee you are waiting for. Pinalaya tayo ng Panginoon eh. Ikaw pinalaya ka ng Panginoon. Anong gagawin mo para mapalaya mo din ang iba? Eto po yung invitation na ginawa namin para sa birthday ng nanay ko. And you know what? Before her birthday, something happened that I cannot believe na ginawa niya. Hanggang ngayon parang kung tatanungin ko yung sarili ko, hindi ko sigurado kung kaya kong gawin. Meron pong may utang sa kanya na more than 1,500 Australian dollars. Kung kukwentahin mo yun, malaki-laki yun, mahigit 50,000 pesos, ano? At yun po ay pinaghirapan ng nanay ko. Talagang pinagtiyagaan niya, pinaghirapan niya. Nung una, ang sabi niya dun sa nagkautang sa kanya, "Toy, maibabalik mo ba yung pera ko kasi kakailanganin ko, magbi-birthday ako, magdo-donate ako," gano'n, gano'n. At ang sabi, "Sige po, ibabalik ko." Tapos isang araw daw pumunta sa bahay namin dun sa Sydney, sa Australia, yung may utang sa kanya. May dala-dalang $200. Ang sabi daw po nung nagkautang, "Ate, ito lang muna ha, hindi ko na kasi alam kung papaano ko pa babayaran yung iba ko pang utang sa iyo at ang dami ko pa ring utang sa ibang tao. Pero nung nagtatrabaho ako, actually ito ay kinita ko, pero dinidiretso ko sa'yo para makabawas sa utang ko kahit marami pa yung natira." Ta's alam niyo ho, ang sabi ng nanay ko sa kanya, sabi niya, naawa daw siya doon sa may utang at ang sabi niya, "Wag mo nang bayaran yung iba." Laki pa nun mahigit more than 1,000 Australian dollars. "Wag mo nang bayaran yung iba para wag nang makasama sa alalahanin mo, para wag nang makasama dun sa mga iniisip mo. Mag-focus ka dun sa mga anak mo." Anong laking pasalamat daw nung taong yun na nakahiram sa kanya. Nung sinasabi sa'kin ng nanay ko yun, gusto kong sabihin sa kanya, "Ba't mo sinabi yun? Dapat sinabi mo bayaran mo na lang 'pag ready ka na, 'pag may pambayad ka na." Sabi ng nanay ko, "Anak, dapat matuto tayong magpalaya ng kapwa. Kasi dumating din naman tayo doon sa punto na baon tayo sa utang at hindi natin alam kung paano natin mababayaran. Pero ngayon meron tayong pagkakataon para palayain ang iba. Bakit hindi natin gawin? Hindi naman nagkukulang ang Panginoon sa atin. May tinitirahan tayo, may kinakain tayo, libre ang medical natin dito. Anong kailangan ko? Wala akong ibang kailangan. Mas mahalaga sa akin ang makabawas na yun sa isipan niya para hindi na siya ma-stress at maapektuhan ng kanyang pamilya." Hindi ako makapagsalita, my dear brothers and sisters. Walang nagturo sa kanya para gawin niya yun. Pero ginawa niya yun bilang tanda ng pagbabalik loob niya sa Panginoon dahil kami ay minsang nakulong ng maraming utang, pero pinalaya kami ng Panginoon. Kaya ngayon siya ay nagpapalaya rin. Mga kapatid, ano yung mga bagay na kailangan mo ng palayain ang iyong kapwa sa mga oras na ito? Can you make them experience Jesus? Can you be the jubilee they have been waiting for? Can you free them? And can you trust the Lord that He will provide whatever it is that you are needing in your life? Ipanalangin po natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng grasya na palayain ang isa't isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at isang mapagpalayang pagbubukas ng bagong linggong ito sa ating lahat. God bless you.
Amen. Maraming salamat, Sister Angelica. Busy na po ba kayo? Lagi ko sinasabi sa sarili ko, sala pala yun. Yun ang aking sinasabi palagi. Pag nasira ka sa akin, hindi ka na makakaulit. Kaya sala pala. Amen. Salamat po, Tito Grover. Alam ko ho, hindi madali ito eh. Hindi madali. Pero kung tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya ho tayo pababayaan. Sabi ng nanay ko, ang sarap daw po pala ng pakiramdam kapag tayo po ay nakakapagpalaya ng iba. Ano po? At yun po hindi natin mabibigyan. Sige po, Sister Fel, sige po, nauna po Sige kayo po, madali lang po magkasatamay. ako. Magandang gabi, Sister Angelica. No? Yung tungkol na sa sinasabi mo magpahinga, di ba may asma nga ako. Sabi ko nun sa Padre, ako po'y lungkot na lungkot dahil ako po'y limitado ang pagsiserve dahil nga po nang kinakailangan kong ipahinga. Sabi ng pare, aba, hindi ka paghahanap po ng Panginoon. Ang Diyos naman natin hindi mapanumbat kung ano yung nakakaya mong gawin. Gawin mo. Ang mahalaga ay galing sa puso mo. Yun lang po. Salamat po, Sister Angelica. Sa amin po sa TLT, minsan liban ako, hindi absent ako, mamamaalam ako tuwing kinakailangan ko magpahinga. Ayun po, salamat sa Diyos. Ang ganda naman nun. Ang Panginoon ay Unawa lang po ang hinihingi nanunumbat. ko sa mga kasama. Sis, dahil ako po may gampanin, pangunawa po. At yung po sinasabi ko, sabi nga po ng pare, ganun eh, nainawaan ako naman ng Panginoon, nandito ako sa bahay. Salamat po. Salamat, Sister Feli. Ano bang tawag doon? Very short, but very powerful. Ang Panginoon po ay hindi nanunumbat. At tama po, Sister Fel. Ano? Ang mahalaga, galing sa puso yung ginagawa natin. At yun po ay best natin. Kasi ang sukatan naman, hindi tayo ang makapagsasabi niyan eh. Ang Panginoon po. No? Kaya doon tayo mag-focus. Salamat po. Beautiful sharing, Sister Fel. Amen. Sister Eloisa, kayo naman. Isa-isa po marami nakataas. Ay, sige po. Opo. Maya Ganingaldo po, Sister Angelica. May pagganingaldo po. Ang sarap po talagang lahat ng mga sinabi niyo tumatalab sa aming mga puso. Yung pagpapautang. Ako po, Sister Angelica, hanggang po ngayon, from the start, nagpapaluwagan po ako dito. Hindi po para makatulong. Kasi sa halip na mang-utang yung mga tao, bumubuo po ako ng paluwagan. Alam po ninyo siguro yung every month may sumasahod po. Wow, pwede po ba akong sumali? Yes. Uwan naman po, Sister Angelica. So, mabilis lamang po, marami pong nakataas ang kamay. And then, one time po, Sister Angelica, matagal na pong panahon. 3 number po niya sa paluwagan ko. Sumahod na po ng isa. Yung 2, naiiwan. Nasa summer places po ako. Ginugulo po ako ng mga member ko, 1 to 12. Alam po ninyo, nangyari, Sister Angelica, ang sakit nang nangyari sa kanya, na-stroke. So yung 2 number po niya, hindi na niya mahuhulugan kasi nasa ospital na po, patay ang kalahating katawan. So yung 200 each, ang bawat number, 200 euros, Sister Angelica. So, 2 number pa po yan, 400 monthly sinakripisyo ko. Pero God is good. Umutang po ako sa bangko dito. Yun po ang pinangulog ko. After po nun, Sister Angelica, hindi pa po tapos. Hindi ko na po siya siningil. Ang laking alaga. Yung 400 euro po, time is 10 months na lang po. Magkano po yan, Sister Angelica? Nakikita ko po siya. Wala akong sinasabi sa kanya. Ang sabi ko lamang po sa sarili ko, Lord, kung ako po kaya ang nasa kalagayan niya. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na po sa kanya. Umiiwas nga po siya, Sister Angelica. Pero ang sabi ko sa kanya, wala kang dapat ikaya sa akin. Iyang kalagayan mo, ang intindihin mo sa buhay mo, hindi na po siya nakapagtrabaho. Kasi utal na po siya, yung kamay niya, pinapaypay, ganun. Last month, Sister Angelica, isang kaibigan po niya dito, si Teresita Mortel, nabalitaan ko, patay na po siya. Kaya, Sister Angelica, malaya na po siya at masaya na po ako. Nasa piling siya na ng Panginoon Diyos ngayon. Kaya, malaya na po siya. Kaya pati po ako malaya na. Yun lamang po, Sister Angelica. God bless you always po. Salamat Oh po. my goodness.
hindi ko po inaasahan na maririnig ko yung mga ganitong bagay sa oras na ito. If you're not being blessed, I don't know what to say. Hindi ko alam. Maraming salamat po, Sister Eloisa, sa pagbabahagi. At dito po natin nakikita talagang dumadaloy ang Panginoon sa buhay ng isang tao. At makikita niyo, Sister Eloisa, hindi nagkulang, hindi nagpabaya ang Panginoon. Meron pa siyang kinukwento sa atin, di ba, nung mga nakaraan nakapagpaaral ng pare. Ibig sabihin ng Panginoon na hindi nagkulang sa kanya ni minsan. Sapagkat kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ang Panginoon ang magbabalik sa atin, siksik, liglig, umaapaw pa. Maraming salamat po sa sharing ninyo. Nabubuhay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga pagbabahagi. Kaya I think this is the most powerful part of this presentation. Glory to God, glory to Christ Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Amen. Brother Mateo, kayo po naman. Hi, good morning po. Si Sister Jonah po, si Brother Mateo po ay... Sister Jonah. Sige po, Sister Jonah. So magandang umaga po sa inyong lahat. Sister Angelica, magandang umaga po. Sobrang na-touch lang po ako dun sa topic ni Sister Angelica, and hindi talaga ako makaresist na hindi kikibo para papurihan ang Diyos sa lahat ng probidensyang ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Yung pinaka heart po nung sharing ko is during nung pandemic time, kung maaalala natin, tumigil ang buong mundo. Pero sa awa, sa grasya at sa providensya ni Lord, nairaos natin. Naalala ko nga po nung time na yon, 3 yung anak ko, may sakit yung isa. Talagang iniisip ko lagi araw-araw, paano to, tuloy yung renta ng bahay, yung kakainin namin mag-iina, yung gamot, yung lahat ng worries. Pero sabi ko nga, Lord, kaloob mo po kung ano ang mangyayari sa mundo, sa aming mag-iina, kung makakasurvive kami, lalong-lalo na yung anak ko na may asthma na napaka-prone nung panahong yon. So talagang sa providensya ni Lord, yung tulong ng gobyerno, tulong ng lahat ng mga kaibigan, ng mga kasamahan sa school nung ano ko, talagang bumabaha ng grasya, pagkain, gamot, financial, talagang glory to God, nairaos namin yon hanggang sa natapos ang pandemic. Nagkameron kami ng 4 na buwan na utang sa Afito, sa renta. Pero after nun, may nagmagandang loob na nag-pat-in para mabayaran namin yung whole amount ng 4 na buwan na Afito. Almost 2,400 euro yon kung tutuusin. Pero nairaos namin. Glory to God. Talagang maraming salamat sa napakalaking grasya na ibinigay ni Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa sharing ninyo, Sister Jonah. Talaga naman ang Panginoon na hindi po tayo pinababayaan. At patuloy lamang po tayo magtiwala sa Kanya sapagkat sa mga panahon na hindi natin inaasahan ay mayroong mangyayaring mga krisis sa ating buhay. Huwag po nating kalilimutan na tayo ay kinalimutan at pinabayaan ng Panginoon. Huwag po nating iisipin yun. Ang iisipin po natin palagi, ang ating paggaganahin palagi, yung pananampalataya natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. This is the promise of the Lord to each and every one of us. Mamuhay po tayong punong-puno ng kapayapaan sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang mga sharing po ninyo ay patunay lamang na yung mga pagnanilay natin ay may buhay na ang salita ng Diyos at ang Diyos ay buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong sharing. Ano po? Amen. Nawala si Brother Fernand, nakatas din kaniyang kamay. Siguro sabi, napupuyat ng masyado si Sister Angelica. Brother Fernand, habol pa po ba kayo? O papapahinga natin si Sister Angelica? Yes po, mabilis lang po. Maraming salamat, Sister Angelica. Talagang tagos na tagos. Yes, amen. I-share ko lang po yung aming experience doon sa aming ex-employer, no.
mayroong mga panahon talaga na ayaw nila kaming pagsimbahin, dahil sabi magtrabaho kayo extra, sinusumbat nga na kami raw ay patira sa bahay. Ang ginawa ko po, kinausap ko yung aming employer. Sabi ko, ma'am, sir, hayaan nyo naman kaming lumabas ng linggo. Yun lang ang araw na ipinagkaloob sa amin para makasama namin ang aming Panginoon, ang ating Panginoon, sabi kong ganon. Alam nyo naman na siya lang ang pwedeng magbigay sa amin ng spiritual na pangailangan namin sa araw-araw. Kayo rin, kako, katoliko rin kayo, nagsisimba rin kayo. Naway, maunawaan nyo yung sitwasyon namin, sabi kong ganon. Dahil alam nyo naman, pati ako ay mayroong obligasyon sa Panginoon. Ako ay naglilingkod sa simbahan. Sabi ko, ipagkaloob mo naman sa amin yun. Kasi yun lang ang araw ng aming makakasama ang Panginoon. Everyday. Yes. Kasama naman natin ang presensya ng Diyos everyday. Yes. Pero ibig sabihin, mas masarap magpahinga pagkatapos mong magtrabaho ng 6 na araw. Doon sa ikapitong araw, mas masarap magpahinga na naglilingkod ka sa Panginoon, na yung ipinahihinga mo yung katawan mo, na sa Kanya mo lang, sa Kanya ka lang, sa Kanya lang, siya lang ang kasama mo maghapon, Siyempre, siya, sa Kanya nanggagaling ang ating lakas, siya ang kinukunan natin ng lahat sa ating buhay. Kaya, alam niyo po, Sister Angelica, nung sinabi namin yun, sinabi ko yun sa aming employer, tumingin sa akin yung boss kong lalaki. Tumingin siya doon sa boss naming babae. Sabi niya, he is right, Stephanie, sabi niya ganun. That's the only day, sabi niya, for God, sabi niya ganun. So, ipinagkaloob niya po yun sa amin hanggang sa nagpalit na kami ng employer. Pag may hiniling ka talaga na sa Panginoon, maluwag na maluwag mong matatanggap. Kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Sister Angelica, na sa aral na pinagkaloob sa amin sa araw na to. Talagang Amen. napaka dagdag na naman sa aming sa aming faith. Sabi nga nung kanina, sabi nga nung joyful song, hawak ko ang faith sa aking puso. Purihin ng Diyos. Kaya Sister Wife po. Thank you po. Thank you. Magpalang araw, Sister Angelica. Iiwan ko lang, ikaw po yung aming patutulugin. Ano yung buhay natin. At gusto ko lang po magpasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos at papuri at pasasalamat ng walang hanggan. At thank you po for your time lagi dito sa amin. Yung pong mga talk ninyo, talaga namang remind us yung mga, kung sabi ko nga sa kay brother husband, alam natin yun. Pero thanks God kasi someone always, nagpapadala siya ng someone reminding us na, minsan sa dami. Topic lagi. Para kaming tinatapik through you, Sister Angelica. At talaga pong sobra kaming nabibless sa'yo kasi kitang-kita namin sa'yo yung goodness ng God. Ayan, sana sa amin rin makita sa ating lahat yung goodness ng God. At yun po ang aming panalangin, na makita sa amin ang kabutihan ng Diyos sa araw-araw nating buhay panalangin. Ayan, at mabless tayo be a blessing to others. Ayan, talagang papuri at pasasalamat sa Diyos. Thank you, Sister Angelica. Nalap ka lagi namin. Salamat. po, Brother Vitalina. Maraming salamat po. Nagulat ako kanina, akala ko kakanta si Brother Fernan ng hawak mo ang beat. Hawak mo ang faith pala yun. At yun po ang wag nating bibitawan. Hawakan natin palagi ang ating pananampalataya. At wag po tayong katulad ng Brother Fernan, wag po tayong matatakot na sumubok na ipaglaban yung araw ng pamamahinga. Sapagkat papapanalunin tayo palagi ng Panginoon kung ito ay iniaalay naman talaga natin sa Kanya. At ginagawa natin ito bilang pagpupuri sa Kanyang pangalan at pagbabalik loob sa Kanyang kabutihan. Mga kapatid, you're sharing, akala ko po ako ang magdadala ng Word of God sa inyo ngayong gabing ito, ngayong araw na ito, pero kayo po ang nag-bless sa akin ng sobra-sobra sa pamamagitan ng inyong mga sharing.
hindi ko po ito makakalimutan. Hindi ko po makakalimutan yung inyong mga binabahagi. Maraming salamat po and God bless you. Amen. Sabi nga, basta tayo palaging nasa Panginoong Kristo, palagi tayong